Nicolo, ano na? Nakagraduate ka ng lahat-lahat tapos wala ka pa rin mahanap ng matinong trabaho? Sayang naman yung panahon at pera na ginugol namin sa'yo ng tatay mo. Hindi ka namin pinag-aral ng halos 2 dekada para lang tumambay ka dito sa bahay pagkatapos. Baka nakakalimutan mo. Ang mahal ng mga school na pinag-aralan mo. Gamitin mo naman sa tama. Paninirmo ng babaeng si Lolita sa kanyang anak na si Nicolo. Pero 1 taon pa lang naman akong graduate. Gusto ko lang naman magpahinga sa pag-aaral. Alam ko naman na nahirapan ko yung paaralin ako pero nahihirapan din naman po ako sa pag-aaral. Gusto ko munang magpahinga. Kahit 2 taon lang. Pangangatwiran naman ni Nicolo sa kanyang nanay na nagpainit lamang sa ulo nito. Ang kapal naman ng mukha mong magpahinga. Baka nakakalimutan mo hindi ka na bata, Nicolo. Matanda ka na. Meron ka ng mga responsibilidad sa buhay. Sa tingin mo ba pwede kaming magpahinga? Diba hindi naman? Puro ka na ng basketball, online games, barkada. Wala nang nangyayari sa buhay mo. Mabuti sana kung may aasahan kaming mga kapatid mo. Wala, ikaw lang yung nag-iisang anak namin. Tumatanda na kami, Nicolo. Wala ka bang plano para sa pamilya mo? Patuloy pa na paninermo ng kanyang nanay. Samantala, ang tatay niya namang si David ay seryosong nakikinig lamang sa gilid habang nagbabasa ng dyaryo. Pero okay pa naman po kayo ah. Malalakas pa naman kayo, kaya niyo pa naman magtrabaho. Bakit parang sa akin yung inaasa ang lahat? Patuloy pa ng pangangatwiran ni Nicolo. Nagdulot para pati ang tatay niya ay mairita na sa mga sinasabi niya. Alam mo Lolita, wala ka nang magagawa kung yung anak mo, tamad. Walang kwentang tao. 24 anyos na wala pang nararating sa buhay. Tignan mo na lang Nicolo kung saan ka pupulutin kung ganyan ka pa rin sa susunod na mga taon. At pinapangako namin sa'yo, wala kang aasahan sa amin. Kahit pagkain mo, ikaw ang bahala. Di kami papayag na mamatay kami na tamad ka naming makikita. Kailangan mong maghirap sa buhay. At baka nakakalimutan mo, hindi rin tayo ganun kayaman Nicolo. Senior na yung mga magulang mo. At kung hindi ka pa magtituno, kawawa ka sa buhay mo. Paninermon pa ng kanyang tatay na si David, sabay balik sa pagbabasa ng dyaryo. Napatahimik na lamang si Nicolo. Alam niya naman kasi na tama ang sinasabi ng mga magulang niya. Ngunit, meron siyang pinagdadaanan na hindi niya masabi kahit kanino man. Depress siya. Malungkot siya sa buhay. Siguro, nakatulong na rin sa depresyon niya ang wala siyang ginagawa o pangarap man lang. Kaya naman lalo lamang lumala ang kanyang kalungkutan na umabot na sa puntong hindi niya na kayang gumalaw o mag-isip pa ng maayos. Matapos niya kasing mag-aral, ay tila ba naubos ang lahat ng enerhiya sa kanyang katawan at kalungkutan lamang ang natira. Hindi niya ito marason sa kanyang mga magulang dahil alam naman niyang hindi nila maiintindihan ang pinagdadaanan niya. Kaya naman, sa mga susunod pang pagkakataon na sinisermon na naman siya ng kanyang nanay na si Lolita, ay pinipili niya na lamang na tumahimik at hindi na umimik. Hanggang sa isang araw ay kinita niya ang kanyang kaibigan na si Glide. Si Glide ang pinakamatalik niyang kaibigan at dito lamang siya nakapagsasabi ng kanyang mga problema. Kumusta ka naman na ba par? Malungkot pa rin ba? Agad na tanong nito sa kanya nang magkita sila sa bahay ni Glide. Tumango naman si Nicolo. Wala pre, simula gumraduate tayo na hindi ko na alam kung kaninong tao ako lalapit sa pinagdadaanan ko. Alam ko naman kasi na hindi ako maintindihan ng mga magulang ko. Naiintindihan ko naman sila na gusto lang nila na mapaganda yung kinabukasan ko lalo na tumatanda na sila. Pero hindi ko talaga kaya pare. Pakiramdam ko may napakabigat na bato sa puso ko. Yung bato na yun, hindi mawala-wala kahit na anong gawin ko. Nahihirapan na ako. Malungkot na pagkikwento ni Nicolo. Tinapik naman ni Glide ang kanyang likod. Naiintindihan ko par. Kahit ako, wala akong magawa sa sitwasyon mo. Pasensya ka na ha. Pakikinig lang ang kaya kong gawin. Pero, di ba, magaling ka naman mag-drawing? Wika nito sa kaibigan. Napatingin naman si Nicolo sa kanya. O bakit mo naman bigla yun na biring up? Anong kinalaman nun sa sitwasyon ko ngayon? Pagtatakang tanong ni Nicolo.
Kasi itong company na pinapasukan ko ngayon, naghahanap sila ng graphic artist. Wala naman akong ibang maisip kundi ikaw. Kasi ikaw naman talaga pinakamagaling mag-drawing sa ating magbabarkada. Aayain sana kita. Kaso nga lang, ganyan yung nararamdaman mo. May hirap naman na pilitin. Napatingin naman ng seryoso si Nicolo sa kanyang kaibigan. Tila ba iniisip niya kung ano ang tamang gawin? Kung ito na ba ang tamang oras para labanan niya ang depresyon na kanyang matagal nang daladala. Pero para sa akin magpatingin muna tayo sa espesyalista para malaman natin kung ano na nga bang nangyayari sa'yo. Mas maganda na may opinion mula sa eksperto para kung kailangan mong uminom ng gamot, pampatulog, pampalakas kumain, makatulog ka ng mahimbing, gawin natin ang lahat para umukay yung pakiramdam mo. Huwag mo na munang isipin yung ini-offer ko sa'yo. Suwestyon ng kaibigan niya sa kanya. Pero laking gulat nito nang umiling si Nicolo. Hindi parang ito na yata yung tamang panahon para labanan ko nitong nararamdaman ko. Siguro, sige. Susubukan kong maging graphic artist dyan sa kumpanya niyo. Wala rin naman akong ginagawa sa bahay kundi mag-drawing lang Sigurado ka ba? Paano kung lumala lang yung depression na nararamdaman mo? Paano kung... Pinutol ni Nicolo sa pagsasalita ang kanyang kaibigan. Huwag kang mag-alala. 4 na taon ka na tong pinagdadaanan at sa tingin ko naman, kakayanin kong mag-adjust. Tignan na lang natin kung ano ang pwedeng mangyari, okay? Ngiting wika ni Nicolo na tila babuo na ang kalooban na baguhin ang kanyang buhay. Sa katunayan yan, ay napakalayo na ng ugali ni Nicolo noong bata pa siya. Masiyahin kasi siya at talaga namang kinagigiliwan siya ng kanyang mga magulang. Pero simula noong sumapit siya sa 18 anyos, ay dito na nagsimulang tila ba nagbago ang ikot ng mundo para sa kanya. Ang nakikita niya lamang sa kapaligiran ay tila ba puti at itim lamang at kahit saan siya tumingin ay hindi siya makakita ng kasiyahan. Matagal niya naman ng pinlano na magpatingin sa isang espesyalista. Ngunit sa tuwing susubukan niyang gawin ito, ay natatakot siya. Ayaw niya kasing malaman na may depresyon siya. Pakiramdam niya ay hindi niya ito kakayanin. Kaya naman sa huli ay nanatiling lumalaban si Nicolo sa lungkot na nararamdaman niya araw-araw. Kasabay pa ng pressure mula sa kanyang mga magulang. Hindi na kasi namamalaya ni Nicolo na tumatanda na pala siya pero palala lamang ng palala ang kanyang nararamdaman. Kinabukasan ay pinaalam na ni Nicolo sa kanyang mga magulang ang plano niya na maging isang graphic artist sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Glenn. Pero hindi tulad ng kanyang inaasahan ay hindi naging masaya ang kanyang mga magulang. Graphic artist lang? Di ba gumraduate ka sa architect? Bakit graphic artist lang yung gusto mong kunin? Ito ang narinig na matatalim na salita ni Nicolo mula sa kanyang tatay na si David. Halos madurog ang puso ni Nicolo dahil pakiramdam niya ay hindi nito maintindihan ang kanyang nararamdaman. Mabuti na lamang at sumingit ang kanyang nanay. Ano ka ba? Malaking tulong na rin yun para sa anak mo. Dagdag experience din yun para kung sakaling mag-a-architect na siya. May malalagay siya sa resume niya. Saad ng nanay niya sa kanya na ikinatuwa naman ni Nicolo. Basta bahala ka. Tandaan mo Nicolo, hindi kita pinag-aral ng architect para lang maging graphic artist ka ha. Siguraduhin mo ng experience lang yung gagawin mo dyan. At sa lalong madaling panahon, mas magandang makaalis ka kagad sa kumpanyang yan. Bilin ni David sa kanyang anak at wala namang nagawa si Nicolo kundi tumango lamang. Nang mag-a-apply na si Nicolo sa kumpanya, ay agad siyang na-hire. Dahil na rin sa talento niya sa pagdodrawing, hindi na nagdalawang isip pa ang boss ni Clyde na kunin si Nicolo. At noong araw din na iyon ay nagsimula na siya sa kanyang trabaho. Hindi tulad ng inaasahan ni Nicolo, ay tila ba nababawasan na ang lungkot na nararamdaman niya sa tuwing pumapasok siya sa trabaho. Dahil bukod sa nagagawa niya ang gusto niyang mag-drawing, ay nakakakuha pa siya ng pera kapalit nito. Nabawasan na rin ang paninermo ng mga magulang niya sa kanya dahil may naaambag na siya sa kanilang bahay. Ngunit hindi pala tuluyang gagaling ang depresyon na nararamdaman ni Nicolo. Isang aksidente kasi ang magpapabago sa kanyang buhay. Simula kasi nung makapasok na siya sa kumpanya na pinagtatrabuhan ng kanyang kaibigan na si Clyde,
ay lalo lamang silang naging malapit ng kaibigan. Araw-araw sila kung sabay pumasok, kumain at maging sa pag-uwi ay magkasabay din sila. Pakiramdam ni Nicolo ay ito ang dahilan kung bakit nabawasan ang lungkot na nararamdaman niya. Hanggang sa isang araw ay nabalitaan niya na lamang na wala na si Clyde. Naaksidente ito habang nakasakay sa isang motor. May bumanggang isang malaking truck sa likuran ng kanyang sasakyan na nagdulot para mabawian ng buhay ang kanyang kaibigan. Naging sobrang bilis ng mga pangyayari. Hindi inaasahan ni Nicolo na mawawalan siya ng kaibigan ng ganoon kabilis lamang. Ang buong akala niya ay tuluyan ng gagaling ang nararamdaman niyang depresyon at bigat sa dibdib. Pero nang mawala ang kanyang kaibigan na si Clyde, ay bigla na lamang umikot ang kanyang mundo. Hanggang sa wala na siyang makitang liwanag, kundi puro kadiliman. Pakiramdam niya ay kailangan niya na ring mawala sa mundong ibabaw. Hindi na siya makakita pa ng dahilan kung bakit kailangan niya pang pumasok o ipagpatuloy ang buhay. Dahil ang kaisa-isahang tao na nakakaintindi sa kanya ay yun pa ang nawala. Kaya naman, matapos niyang mabalitaan na wala na si Clyde, umakyat siya sa taas ng building ng kumpanya na pinagtatrabahuan niya. At doon ay dahan-dahang naglakad. Nakatingala lamang si Nicolo sa langit. Pinagmamasdan ang napakagandang sinag ng araw. Sobrang payapa ng kalangitan noon. Ang ganda ng panahon. Tumatama ang malakas na hangin sa kanyang mahabang buhok at ang sinag ng araw ay nagdudulot para lalo pang makita ang kulay brown niyang mga mata. So, ito na yata yun. Ito na yung huling mga bagay na makikita ko bago ako mawala sa mundong to. Napakaganda. Wika ni Nicolo habang paunti-unting lumalapit sa dulo ng gusali. Nagtatangka ng tumalon. Nang malaman niya kasi na nawala na si Clyde, walang luha na pumatak sa kanyang mga mata. Sa halip ay ito kagad ang kanyang naisip. Nawakasan na ang lahat. Pinikit ni Nicolo ang kanyang mga mata at akmang tatalon na nang biglang makarinig siya ng boses. "Kuya, anong ginagawa mo?" Wika ng boses sa kanya. Agad na napalingon si Nicolo kung saan nanggagaling ang boses. Nakakita siya ng isang bata na umiiyak. "Shit, bakit may bata dito? Bawal niyang makita kung anong gagawin ko." Wika ni Nicolo sa kanyang sarili, kaya naman agad siyang bumaba mula sa kanyang posisyon para lapitan ng bata. Napansin niya na umiiyak ito. "Oh, bakit ka nandito? Nasaan yung magulang mo? Sino kasama mo dito?" Pag-aalalang tanong ni Nicolo sa bata. Tumingin naman sa kanya ang bata nang umiiyak. Nahinuha ni Nicolo na nasa 5 taong gulang pa lamang ang bata base sa laki at boses nito. "Kuya, magpapakamatay ka po ba?" Diretsahang tanong sa kanya ng bata na ikinagulat ni Nicolo. Hindi maintindihan ni Nicolo kung bakit ganito nakamatured ang pag-iisip ng bata. Pero ang ipinagtataka niya pa ay bakit patuloy pa rin ito sa pag-iyak. "Hindi, may tinitignan lang ako sa kabilang building. Ang ganda kasi ng dun ng lugar. Ikaw, bakit ka nandito? Bakit ka umiiyak?" Pagpapalusot ni Nicolo sabay baling ng tanong sa bata. "Buti naman po kuya. Kala ko po kasi magpapakamatay po kayo eh." Pag-iyak ng bata kay Nicolo. Niyakap ni Nicolo ang bata ng mahigpit. Kailangan niya ng yakap na ito. "Sorry, hindi ko gagawin yun. Huwag ka na umiyak. Sige na, tahan na." Maya-maya pa ay napatahan na ni Nicolo ang bata. At doon ay muling nagtanong si Nicolo. "Bakit ka nga nandito? Nasaan yung mama papa mo? Wala ka bang bantay?" Patuloy na katanungan ni Nicolo. "Lagi po akong nandito kapag nalulungkot po ako," sagot ng bata sa kanya. "Si mama ko po, nagtatrabaho po siyang janitor po dito sa kumpanya na to. Tapos pinayagan po siya ng boss na dalhin ako dito lagi kasi wala pong nagbabantay sa akin sa bahay." Pagpapaliwanag ng bata. Bakit ka naman nalulungkot at saka nasaan papa mo? Bakit hindi ka binabantayan?" Nang tanongin ito ni Nicolo ay nagsimula na namang umiyak ang bata. "Yung papa ko po kasi, nakaratay po siya sa ospital."
Malungkot na wika nito. Kaya po yung nakita ko po kayong gusto niyo nang bawiin po yung buhay niyo. Akala ko po magpapakamatay po kayo. Nainis po ako sa inyo. Kasi yung papa ko po ginagawa niya po ang lahat para mabuhay. Tapos kayo po gusto niya lang po magpakamatay. Patuloy na pag-ikbi ng bata. Nang dahil sa mga salitang ito ng bata ay natauhan si Nicolo. Bakit niya nga ba ulit gustong magpakamatay? Bakit niya nga ba ulit naisip ang bagay na iyon? At doon ay napagtanto niya na wala na pala ang kanyang kaibigan na si Glide. Hinimas ni Nicolo ang ulo ng bata. Pasensya ka na, may pinagdadaanan lang din kasi ako. Pagpapaliwanag ni Nicolo. Tumingin ang bata sa kanya. Ano po bang pinagdadaanan ninyo? Pagtatakang tanong nito. Nawalan kasi ako ng kaibigan, kanina lang. Nabalitaan ko na wala na siya. Sagot naman ni Nicolo. Close niyo po ba yun? Tanong ng bata. Oo, sobrang close. Siya yung napagsasabihan ko ng mga problema ko. Siya yung nakakaintindi sa akin. Ibig sabihin po, mahal niyo po yung isa't isa. At 'di ba, pag mahal niyo po yung isa't isa, hindi niyo po masasaktan yung isa't isa? Inosenteng wika ng bata. Napakunot naman ang noo ni Nicolo. Anong ibig mong sabihin? Kasi po kung malalaman niya pong magpapakamatay kayo, sigurado po akong masasaktan siya. Lalo na pong mahihirapan siyang makaalis sa mundong to. Hindi po ba? Pagpapaliwanag ng bata. At sa muling pagkakataon ay natauhan na naman si Nicolo. Sa loob ng maikling oras na pag-uusap nila ay napakaraming mga bagay ang napagtanto ni Nicolo. At tila ba ay mas lalo lamang lumalim ang tingin niya sa buhay. Ang dating black and white na mundo na nakikita niya ay unti-unting nagkakaroon ng kulay simula nang makilala niya ang batang ito. Ano bang pangalan mo? Bakit napakatalino mo namang bata? Ang swerte naman ng mama mo sa'yo. Wika ni Nicolo. Hello po, ako po pala si Emily. At nasabi ko naman po pala kanina, nagtatrabaho po si mama ditong janitor sa kumpanya niyo. Ngiting wika ni Emily habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Okay, ganito na lang. Dahil pinaiyak kita, lilibre na lang kita ng ice cream sa baba. Okay lang ba yun? Suwestyon ni Nicolo. Ngumiti naman ang bata, sabay sumimangot. Oh, bakit? Ayaw mo ba ng ice cream? Gusto po, pero naaawa po kay mama. Kung kakain po ako ng ice cream, kakain po ako ng masarap pero hindi po makakakain si mama ng masarap, kaya wag na lang po tayong mag-ice cream. Suwestyon ng bata sa kanya. Hindi. Ganito na lang, magpaalam na lang tayo sa mama mo. Tapos pati siya bilhan natin ng ice cream. Okay ba yun? Talaga po ba? Okay lang po ba yun sa inyo? Masayang tanong ng bata kay Nicolo. Oo naman, bakit hindi? Ngiting sagot naman ni Nicolo. Sabay na bumaba si Nicolo sa rooftop kasama ang bata. At doon ay nakilala ni Nicolo ang janitress na tinutukoy ng bata na nanay niya. Ang pangalan nito ay Imelda. Lagi niya nang nakikita si Imelda pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na makakausap niya ito. Lubos na nagpasalamat sa Imelda si pinakitang kabutihan ni Nicolo sa kanyang anak. At simula noong araw na iyon ay naging magkaibigan na si Nicolo at ang bata. Maraming mga bagay ang naikikwento ni Nicolo sa bata na tanging ito lamang ang makakaintindi. Nawala man si Glide sa kanyang buhay, nakakita naman siya ng panibagong kaibigan sa katauhan ng batang si Emily. Emily, pwede ko bang tanungin kung anong nangyari sa papa mo? Curious na tanong ni Nicolo sa batang si Emily isang umaga bago siya pumasok sa trabaho. Matagal na pong may cancer si papa. 3 years old pa lang po ako, lumalaban na po siya sa cancer. At ngayon po, sinabi po ng mga doktor na lumalala na daw po ang kalagayan niya. Kaya po nagsisikap ng mabuti si mama para mapagaling si papa. Ayun na nga pong lagi kong pinapanalangin sa ama na sana po gumaling na po si papa para makasama ka na po siya. Malungkot at naiiyak na naman na wika ni Emily. Bata pa lamang si Emily ay ang dami niya ng pinagdadaanan. At wala siyang idea kung gaano niya nabago ang takbo ng buhay para sa lalaking si Nicolo.
Porsigido man si Nicolo na tumulong sa kalagayan ng pamilya ni Emily, pero maski siya ay wala pang nararating sa buhay. Wala pa siyang malalaking perang hawak o ari-arian man lang na pwede niyang maitulong sa iba. Sa makatuwid, maging siya ay kailangan pa ng tulong. Kaya naman simula noong makilala ni Nicolo ang batang si Emily, ay pinangako niya sa kanyang sarili na magpupursige dahil nakakita na siya ng dahilan kung bakit gusto niya pang ipagpatuloy ang buhay at kung bakit gusto niya pang maging mas mabuti pang tao. Pero tila ba hindi natatapos ang problema para kay Nicolo. 5 buwan kasi makalipas simula noong makilala niya si Emily, ay nabalitaan niyang patay na ang tatay nito. Masyado nang lumala ang cancer nito sa katawan na hindi na kinaya ng mga doktor na mapagaling pa siya. Hindi mapinta ang mukha ni Emily noong araw na iyon nang bisitahin ni Nicolo sa ospital ang bata at ang kanyang nanay upang kamustahin ang kalagayan nila. Walang sapat na salita ang masasabi si Nicolo para mapagaan ang nararamdaman ng batang si Emily, kaya naman niyakap niya na lamang ito. Nagkausap rin si Nicolo at ang nanay ni Emily na si Imelda, at sa kanilang pag-uusap ay nagpaalam ito kay Nicolo. Ano po? Ano pong ibig niyang sabihin na kailangan niyo pong umalis? Gulat at malungkot na wika ni Nicolo nang magpaalam si Imelda na kailangan na nilang lumipat sa probinsya. Wala eh. Kaya lang naman kami nandito sa Maynila para sana mapagamot yung papa ni Emily. Pero ngayong patay na. Patay na yung asawa ko. Wala na akong nakikitang dahilan para manatili pa kami dito. Bukod pa dun, nandun yung mga kamag-anak namin sa probinsya. Kaya mas maaalagaan talaga si Emily. Naaawa na rin ako sa bata. Malungkot na wika ni Imelda. Napatingin naman si Nicolo sa umiiyak na si Emily sa gilid. Ibig sabihin po ba nito? Ito na yung huling araw na makikita ko si Emily? Malungkot na saad ni Nicolo. Tumango naman ng mataimtim si Imelda. Pasensya ka na iyo pero mukhang ganun na nga. Ganito na lang kung gusto mong bisitahin siya. Ito yung probinsya namin. Inabot ni Imelda ang isang kapirasong papel na address ng bahay nila sa probinsya. Kaso nga lang masyado yung malayo dito. 12 oras yung biyahe para makapunta ka dun. Kung gusto mo lang naman bumisita sa bata, di naman kita pinipilit. Maya-maya rin, mag-aasikaso na kami para umalis. Doon din kasi nakaplanong iburil yung asawa ko. Pagpapaalam ni Imelda. Malungkot na tinignan ni Nicolo ang batang si Emily. At pagkatapos ay tumabi siya dito. Nabalitaan niyo na po ba kuya? Nasabi na po ba sa inyo ni mama na aalis na po kami? Malungkot na saad ni Emily kay Nicolo. At sa kauna-unahang pagkakataon ay tumulo na rin ang luha ni Nicolo. Ang luha na hindi man lang tumulo noong namatay ang kanyang kaibigan na si Clyde at noong sinisermonan siya ng kanyang mga magulang tungkol sa kanyang buhay. Ito ang luha na matagal niya nang dinibdib. At ngayon, dahil sa batang si Emily, ay nabuhos niya ang lahat ng lungkot na nararamdaman niya sa nakalipas na 5 taon. Patuloy ang pag-iyak ni Nicolo. Pasensya na po kayo kuya pero pakiusap po, ipangako niyo po sa akin na hindi niyo na po ulit maiisip na gawin yung bagay na yun. Patuloy po sana kayong magpakalakas. Sana po, isipin niyo po ako lagi para po malaman niyo na may taong nagmamahal po sa inyo. Wika pa ng bata sa kanya. Tumango naman si Nicolo habang patuloy na umiiyak. Walang salita ang namutawi sa kanyang bibig at sa halip ay niyakap niya na lamang ng mahigpit ang batang si Emily. Hindi nga naglaon, noong gabing iyon ay tuluyan ng umalis papuntang probinsya ang mag-inang si Emily at Imelda. Pero nakakagulat na sa pagkakataong ito, ay tila ba hindi sobrang lungkot ang nararamdaman ni Nicolo, kundi ay naging mas determinado siya na ipagpatuloy ang buhay dahil na rin sa pinakitang lakas ng batang si Emily sa kanya. Hindi niya akalain na sa ganitong paraan pa mababawasan ang lungkot na nadarama niya at pinangako niya sa kanyang sarili na babawi siya sa batang ito at magsusumikap siya sa buhay hanggang sa marating niya ang punto na siya naman ang tutulong kay Emily. Sa paglipas ng mga buwan ay lalo pang naging porsigido
ang lalaking si Nicolo sa mga ginagawa niya sa buhay. Ang una niyang ginawa ay makapag-ipon ng pera. Pagkatapos ay naglakas loob siya na umalis sa pinagtatrabuhan niyang kumpanya at ipursu na ang pagiging isang arkitek. Sa tulong na rin ng determinasyon at ilang gabing walang tulog ni Nicolo, ay naging matagumpay siya sa kanyang larangan. 3 taon makalipas ay nagsimula na rin siya ng kanyang sariling negosyo, kung saan isa itong construction company, at dito na tuluyang nagbago ang buhay ni Nicolo. Patuloy na dumating ang napakalaking pera sa kanya na tila ba ay hindi ito mauubos, at 10 taon makalipas ay nakabawi na siya sa kanyang mga magulang. Nakapagpatuyo na rin siya ng kanyang sariling bahay, pero ang pinakadahilan kung bakit niya ito ginawa ay hindi niya pa rin nakakalimutan. Pinuntahan niya ang address na binigay ni Imelda sa kanya 10 taon na ang nakalilipas at hinanap ang batang si Emily sa probinsya. Nang makita niya si Emily ay nasa 15 anyos na ito, dalagita na, pero mahahalata sa kanya na matalino siyang bata at hindi pa rin ito nakakalimutan ang kaibigan niyang si Nicolo. "Kuya, ikaw ba talaga yan?" Wika ni Emily nang makita si Nicolo sa tapat ng kanilang bahay. Niyakap niya ito ng mahigpit at naluha nang muli niyang makita ang dati niyang kaibigan. "Oh, Emily, ako nga to." Napatingin si Emily sa likurang bahagi ni Nicolo. "Sasakyan niyo po yan? Ang gara ng sasakyan niyo, kuya!" Namamangang wika ni Emily habang hindi makapaniwala sa Lamborghini sasakyan na dala ni Nicolo. Napakamot naman ng ulo si Nicolo. "Oo, sasakyan ko nga yan." Natatawang wika nito sa dalaga. "Bakit po kayo naparito? Ang tagal ko po kayong hinintay. Akala ko bibisitahin niyo po ako kaagad. Pero ayos lang po kasi ang layo naman po talaga ng probinsya namin, pero sobrang saya ko po talaga ngayon na nakarating po kayo dito." Mahabang litanya ng babae. Masaya naman si Nicolo dahil hindi nagbago si Emily. Sa katunayan niyan ay mas lalo lamang itong dumaldal. Pumasok si Nicolo sa bahay nila Emily at doon ay nakita niya si Imelda. Napansin niya na tumutulo pa ang bubong nila Emily dahil na rin sa nagdaang ulan noong umagang iyon. Nakita niya na kulunos-lunos pa rin ang kalagayan ng mag-ina. Bukod pa doon ay may iba pang mga kamag-anak na nakatira sa kanila, kaya naman hindi na nagsayang pa ng oras si Nicolo. At sinabi niya na ang dahilan ng kanyang pagpunta doon. "Kumusta po ba kayo? Nakapag-aral pa po ba si Emily?" Tanong ni Nicolo kay Imelda. Napayuko naman si Emily. "Malapit na po sana akong mag-senior high kaso po natigil ako kasi wala na po kaming pera pampaaral." Wika ni Emily habang nakayuko at kinukutkot ang kanyang daliri. Napatingin naman si Nicolo kay Imelda. "Pasensya ka na, iho, pero hindi ko kasi kayang paaralin si Emily. Ang mahal ng mga bayarin ngayon. Ang mahal pa magpaaral, kaya sinakripisyo na lang muna namin yung pag-aaral niya para makapagtrabaho siya." Nang matapos ipaliwanag ng dalawa ang kanilang sitwasyon, ay naglabas si Nicolo ng isang sobre. At nang buksan ng mga ito ang sobre, ay laking gulat nila sa kanilang nakita. "Scholarship! Mama, may scholarship ako!" Masayang wika ng batang si Emily nang makita ang laman ng sobre. "Hindi lang yan," wika ni Nicolo. "Papagawa na rin natin tong bahay nyo. Sa inyo ba yung titulo nito? Ako na ang magbabayad ng lahat." Napalaki naman ang mata ni Emily sa tinura ni Nicolo. "Talaga po ba? Bakit niyo po gagawin yun?" Tanong ng dalaga. "Emily, hindi mo alam kung gaanong naging kalaking epekto ka sa buhay ko. At maniwala ka man na sa hindi ay hindi ko mararating ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa iyo. Kaya ito na lang yung paraan ko para magpasalamat sa iyo, Emily. Maraming salamat dahil dumating ka sa buhay ko sa mga panahon na pakiramdam ko ay hindi ko na kaya. Napakalaki mong biyaya sa akin. Sana pagpatuloy kang pagpalain ng Ama at patuloy kang magbigay ng positibong pananaw sa mga taong nakapaligid sa iyo. Okay ba yun?" Wika ni Nicolo, sabay ngiti sa dalaga. Hindi naman napigilan na ni Emily ang kanyang nararamdaman at lumapit kay Nicolo, sabay yakap ng mahigpit sa lalaki.